Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin, no, na natanggalan po ng prangkisa para sa Free Air TV ang ABS-CBN nung panahon nga po ni Digong. At ang isa nga po sa pinaka-proponent nga po no or gumawa ng batas para nga po ipasara yung ABS-CBN po na yan, si Rodante Marcoleta, na ngayon ay senador na. Di ba? So parang ano no, parang so ngayon no, so syempre ang nangyari nito nung nawala na po sa Free Air TV yung ABS-CBN, naganap ng ka-joint ventures yung ABS-CBN. So ang tumanggap sa kanila TV5. Oo. Ibig sabihin nun, naging content production ba tawag doon? Parang nagbibigay ngayon ng content yung ABS-CBN sa TV5. Parang ganoon ang nangyari. O, di ba? Parang ganoon nangyari. Actually, ganoon na nga nangyari talaga. So makalipas po ng ng ilang taon? 3 years? O 2 years, di ba? Ngayon, mukhang isasarado na po ng TV5. O, di ba? Mukhang isasarado na po ngayon ng TV5 yung pinto po nila sa ABS-CBN. At lahat ng yan, mga kababayan, is domino effect dahil po sa katarantaduhan po na ginawa ni Digong. Ito yung sinasabi ko, mga kababayan eh. Ano ba yung pinakarason? No? Ano ba yung black timer? Tama, ang galing, ang galing. Black timer, parang black timer sila. So ngayon, mga kababayan, ito balikan natin ha. Ano ba talaga yung pinakarason ni Digong kung bakit nila pinasara yung ABS-CBN? Wala lang, paghihiganti lang. Di ba naalala nyo, di ba? Tanga-tanga din kasi itong ABS-CBN eh. Itong ABS-CBN, mga kababayan, nagbalik ng pera, ng cheque, kay Bongo. Na itong cheque pala na itong mga streetwise, bayad pala to ng Duterte Camp para i-advertise si Duterte noong eleksyon 2026. So, nangyari pala nun, hindi pala nakapag-play ng commercial yung ABS-CBN, no, ng advertisement nung panahon ni Digong, nung kampanya, kaya binalik yung pera. So, nagalit niya yung si Duterte, gago yung mga yun, nagbayad ako kung hindi pala sila umamin, hindi ko pa malalaman, wala ganun siya, no? Kaya ngayon, sakto, no? Matapos na po yung prangkisa ng ABS-CBN, saka sila nagaganyan. Saka po nangyari po itong mga bagay po na to. Actually, medyo malirig talaga yung style ng ABS-CBN eh. Medyo mali po talaga eh. Kasi alam mo palang magre-renew ka ng prangkisa, hindi ka muna sumipsip ng hindi ka sumipsip. Dapat sipsip muna. Magpalakas ka muna. Dahil, ganun po yung politika sa Pilipinas eh. At ang malupit dito, mga kababayan, nga pala, bubuti na banggit mo yan. At ang malupit dito, mga kababayan, ano na po ang channel 2 ngayon? Ano na channel 2 ngayon? A to Z, di ba? All TV. Sino may-ari ng All TV? Wala lang. Crony ni Digong. Mga bilyar. So, napolitika po talaga yung ABS-CBN. Wala ko, naniniwala naman po talaga ako na may violation yung ABS-CBN. Naniniwala talaga ako may violation yan. Pero sobrang overkill naman nun. Natanggalin mo ng prangkisa. Dahil lang sa paghihigante? Dahil lang sa hindi na-play yung commercial mo ng eleksyon? Nanalo ka na nga. Ano Marcoleta? Masaya ka na. Di ba? May mali yung ABS-CBN. Ako naniniwala talaga kung may mali yung ABS-CBN. Pero wag po natin isang tabi na pinulitika din po yan ni Digong. Tama, di ba? So ngayon, sabi ko nga kanina, mga kababayan, no? Ang sabi ko nga kanina, kung dati nga po, no, nung sa abroad pa ako, inis na inis talaga ako dyan sa ABS-CBN. Kasi sobrang bias. Bias talaga yan. Bias talaga yan. Naalala ko yan, yung ginawa nila kay Erap. Sobrang bias ng mga yan. Pero ngayon kasi, parang na ngayon eh, yung pagiging bias ng yung pagiging bias po ngayon ng mainstream media, parang wala na lang sa atin ngayon kasi meron na pong social media. Dati po kasi, wala pang social media dati. Hindi pa ganun ka mainstream. Di ba? Yung Facebook, di ba?
yung YouTube, yung TikTok, 10 years ago, di ba? Hindi pa ganun ka-mainstream yung mga yan. So, kung ano yung sinabi ng mainstream media, paniniwalaan ng mga tao. Agad-agad. Ngayon po kasi, pag may fake news pa yung mainstream media, mayroon na kaagad ako makontra. Tayo. Kayo. Gumalaw yung laptop ko. Tayong lahat na nandito sa social media. Kinokontra po natin yung balita ng mainstream media pag may fake news. Kaya parang okay lang kahit na mag-fake news kayo kasi ang masisiran naman dito sila din. So ngayon ito na ngayon ang nangyari. Oo. So ito galing tong Billionaire News Channel, di ba? Sabi dito, heartbreak is one thing. May egos another. Oo. Heartbreak is one thing, may egos another. Okay. ABS-CBN employed to delay 1 billion payment forces TV5 to scrap Batang Quiapo and ASAP deal. Ito pa lang yun. Batang Quiapo pa lang to, tsaka ASAP pa lang ito. Paano pa yung iba? O kapag hindi pa nila nabayaran to, sunod-sunod na po ito. Meron pang It's Showtime, di ba? It's Showtime sa ano rin nata yun. Tama, di ba? It's Showtime ba? Sabi It's Showtime. GMA, no? Hal? It's Showtime ba GMA? GMA TV5, It's Showtime. Sa 7 pala yun. Sa 7 pala. It's Showtime pala, GMA pala. Okay. So, yung sa TV5 pala, Batang Quiapo, tsaka ASAP. Oo. Ano pa sa TV5? Wala na, no? Pasensya na kasi. Wala kaming free air TV. Kasi kami. Netflix kami tsaka Disney Plus. Yan. So ngayon tingnan niyo to yan. So basahin muna natin to TV5 owned by Billionaire Manny Pangilinan. Buti na lang kamo, no? Wala na si Chris Ulo dito. Alam niyo ba si Chris Ulo, artista yon? Hindi nga ako makapaniwala eh. Si Chris Ulo, artista yun. Nasa Batang Quiapo tinanggihan niya si Kakwento ko lang, chismoso talaga ako, no? Di ba? Si Chris Ulo po kasi, naging artista po ng Batang Quiapo yan. Nakailang episode lang ata siya doon. Tapos umalis. Alam niyo kung bakit? Nalitan sa sweldo. Matindi. Hindi, totoo yun. Totoo. Hindi. Hindi, nandun. Hindi niyo ba alam? Nahirapan ako magsalita. Hindi niyo ba alam? Si Chris Ulo po nakailang episode siya sa Batang Quiapo? 3 ata? 4 na episode sa Batang Quiapo. Yung papel ni Chris Ulo doon, medyang bayaran. Pang best actor nga yung yung actingan ni Chris Ulo doon eh. Pang best actor eh. Diba? Bigla siya nawala. Sabi ko, Chris, ba't nawala ka sa Batang Quiapo? Hindi, sabi niya ganun. Nalitan sa sweldo? Hindi, no? Hindi, seryoso, sinabi niya yun. Ay talagang dahilan. Kung ba't siya umalis sa Batang Quiapo? So sabi niya dito, TV5 owned by Billionaire Manny Pangilinan has officially pulled the plug on its much hype content partnership with ABS-CBN Broadcasting, citing that it described as a deliberate ploy to delay payments that has choked of nearly 1 billion in cash needed for day-to-day operations. Kasi alam naman po natin mga babayan, na yung TV5, hindi rin naman ganun kalaking stations din po yan. Diba? Nag-ano rin yan eh. Struggling din po yung TV5 na yan eh. Tapos, mayroon pa silang pabigat dito, yung Batang Quiapo pa, tsaka ASAP. The kapatid network dropped the bombshell in sharply worded December 3, kahapon to, letter accusing ABS-CBN of willful, fraudulent, and repeated refusal to hand over TV5 revenue share. Puta matindi, no? Under their content supply. Okay. So ngayon, kumikita pala yung show.
kumikita, pero hindi nagbibigay ng porsyento ng kinita. O, di ba? Tama, di ba? Reporter siya doon. Oo. O, di ba? Reporter si Chris Ulo doon sa Batang Quiapo. Oh. So, based on documents obtained by Billionario, TV5 said the demand was prompted by ABS-CBN's commission of serious breaches in relation to its contractual obligations, particularly its willful failure, despite repeated demands to remit TV5 rightful share of collected revenue pursuant to Section 7.5 of the agreement. Ayan, no? Ngayon kasi mga kababayan, malinaw na ngayon. No? Pasensya na kasi ngayon ko lang nabasa kasi ito. So ngayon, ngayon pala, malinaw pala. Okay. Kasi ganito po kasi, no? Syempre, dati po kasi, malaki talagang kinikita dati ng mga yan, ng mga show po na yan. Kasi dati, wala silang kahati. Di ba? Wala silang kahati nung sila po ay nasa ABS-CBN pa lang. Nung sila po ay nasa Channel 2. Ngayon, meron na po silang kapartnership no nga po na Free Air TV sa TV5. So, kailangan talaga nilang may kahati na sila dapat sa mga what do you call this? May kahati na sila dapat doon sa mga kikitain nila. Pero ewan ko lang, siguro, nasanay po na ganun po yung buhay nila dati. So, medyo nagkaroon ng breach of contract, no? So, ganun pala yun. So, nung araw, mga telenovela ng ABS-CBN, tumatagal ng taon. Oo. Yung no? Tingnan nyo kasi, natatangan din kasi ako sa ABS-CBN, no? Tanga po kasi yung mga, mga teleserye niyan. Di ba? O, yung patay, nabubuhay. Yung kalaban, nagiging kakampi nagiging kalaban. O, di ba? O, yung kaaway, anak niya pala. Di ba? Pinasuntukan, magkapatid pala. Tapos, namatay na nga, nabuhay na. Namatay ulit, nabuhay ulit. Puta, hindi na plot twist ang tawag doon. Ang tawag po doon, panloloko na yung tawag doon. Diba? O, kaya nakakagulo ng ibig kasi dahil dyan sa kita-kita na yan. Kaya umalis sila sa ABS-CBN. O, diba? So, ito yung sinasabi ko nga mga kababayan. Diba? May pagkakamali pa rin po kasi na, budol na nga, no? Hindi na po flat twist ang tawag doon, budol na. Oo, unli budol, oo. So, ngayon mga kababayan, tingnan nyo So, sinasabi ko nga naman kanina na may pagkakamali po yung ABS-CBN. Pero dapat, matuto na sila sa pagkakamali nila nung una. Ngayon, nakikipag-partnership na nga lang kayo, hindi pa kayo nagbabayad. Di ba? Correct, walang reload. Di ba? Sa pa, no? Si Cardo Dalisay, di ba? Sasabihin ng trailer, si Cardo Dalisay, patay na. Tapos, kinabukasan, buhay din. Lang yan. Alam nyo, no, nung ito naalala ko lang, nung nasa abroad po ako, nung nasa Kuwait po ako, puta, sobrang no, yung mga tao po kasi doon sa abroad kasi, masyadong hook sa teleserye. Isa doon sa patay na patay silang teleserye, yung yung Budoy. Nalala nyo yung Budoy? Puta, isang beses na wala akong magawa, no, sinabayan ko silang manood ng Budoy. Puta, nasabi ko, parang pantanga ata itong palabas na to. Sabi ko ganyan. Parang pantanga. Nalala niyo yung Budoy? Parang pantanga po yung Budoy. Una sa lahat, anong klaseng mental illness meron si Budoy? Naghanap po ako sa internet ng dati, no? Bata pa ako nun eh. Nag-isip ako, ano bang sakit ni Budoy? Ano bang condition meron siya? Wala pong ganong klaseng condition na parang normal na hindi. Oo. O, di ba? Tapos yung pinakamalupit mga babae, naalala ko to. Ito, kukwento ko lang, medyo mahaba to. Kukwento ko lang, no? Nanonood ako eh. Diba si Budoy nag-aral? Saan ka nakakita, no? May mental illness pero nakapag-aral bilang normal na tao. Di ba? So ngayon, si Budoy nag-aral, tapos mayroong basketball. Puta, yung team ni Budoy matatalo. Matalo na yung team ni Budoy eh. Tapos syempre yung mga fans, no? Nagalit yung mga fans, wala, bulok kayo, bano. Ang ginawa, pumunta si Budoy sa harapan, kumuha ng microphone, grabe naman kayo sa team natin.
Dapat sinusuportahan natin yung team natin para lumakas ang loob nila. Sabi niya. Sabi ko, puta, teka lang. Isipin nyo lang for example, UAAP. UAAP, Lasal versus Ateneo. Tambak yung Ateneo. Yung mga fans ng Ateneo nagalit, bano kayo. May biglang merong haharap sa gitna ng basketball court. Isang budoy na nag-aaral sa Ateneo, harap. Kayong mga taga-Ateneo, magkaka-schoolmate naman tayo. Ba't nyo ginaganyan yung team natin? Puta, sabi ko, parang anong klaseng palabas to? Parang ang tanga. Alam nyo ending? No? Nanalo po yung team ni Budoy dahil doon sa speech ni Budoy. Tapos ang ending, palakpakan sila lahat, binuot nila si Budoy pataas. Si Budoy yung bida. Sabi ko, anong klaseng senaryo yun? Senaryo po ng tanga po yun. Sobrang unrealistic. Sobrang nakakatanga. Nakuha niyo yung point. Sabi ko, putang na, anong klaseng palabas to? Ganyan niya binobobo yung taong bayan, sabi ko. Para si Kiko Barsaga. Sobrang fantasy, di ba? Kaya nga kaya bulok yan. Bulok talaga. Bulok yung ABS-CBN. So hanggang ngayon, hindi pa rin pala nila na tatanggal yung ganyang klaseng ugali nila, pambubudol pa rin pala. May kontrata kayo, bayaran ninyo. Ngayon, paano? Pero sa tingin ko naman, mukhang masisettle naman ata ito eh. Tingin ko lang Okay. So ngayon, nakita ko rin po kasi ito kay Rapi Tulfo eh. Sabi niya dito, no? So ito, may message pa pala dito. So ngayon, bukod nga pala dito, ito bukod nga pala sa ASAP, at saka sa Batang Quiapo, mukhang lahat na ata. Lahat na ata. Ito yung ito yung statement ng a message to our kapamilya regarding to our TV5 partnership. To our dear kapamilya, ito naman yung message naman po ito ng ABS-CBN pala, no? We want to hear you directly from ABS-CBN has received notice that our partnership with TV5 may end. While we're doing everything we can to resolve this within the short time we've been given, we want to be transparent with you about what's happening. So, since losing our franchise in 2020, in the midst of pandemic, so in short mga kababayan, na sinasabi dito ng ABS-CBN, lugi din daw po sila. Ay, sorry. Ito pala yun. Ito pala. Hindi ko pala napakita. Ito. Yan. So ito nagbigay din pala ng statement din yung ABS-CBN. Na yung reklamo din pala ng ABS-CBN is lugi din daw sila. So, Nakayumon Tulfo ko nakita ito eh. Maghihiwalay ng ABS-CBN sa TV5 dahil di makabayad ang Kapamilya Network sa network ni Manny Pangilinan. Diba? Ang buhay nga naman noon ay pinakamalaki, pinakamalawak at pinakamayaman ang ABS-CBN sa buong broadcast industry. Nang dahil kay Digong ay napasara ang ABS-CBN dahil di naprobahan ang extension ng franchise nito. Isa sa mababatas na nagpasara ng ABS-CBN si Ace Rolante Marcoleta. Okay. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, deserve ba ng ABS-CBN itong mga nangyari sa kanila? O yan 700 tayo ngayon. Okay, 765 to be exact. So kayo po dyan sa nanonood sa atin ngayon, bago ko play yung video ni Marcoleta, no? Sa tingin niyo po ba, itong nangyayari po sa ABS-CBN ngayon na sila po ay bankrupt ngayon, hindi makapagbayad sa TV5, no? Sa tingin niyo po ba, deserve ba nila to na mangyari sa kanila tong mga bagay na to? Besides nga po dito sa mga nagawa nga po nila, nung sila yung pinakamalaki at pinakamalawak at pinakabusado na TV network, nung sila yung namamayagpag pa. Diba? So, sa tingin niyo ba, no? So, ngayon, deserve naman nila. Okay. Kaya gusto ko malaman yung comment niyo. Comment niyo dyan. Kung deserve ba nila yung mangyari to sa kanila. So, kaya ito yung statement ngayon ni Marcoleta. Okay. Hindi ko po maintindihan eh. Total, nandito naman ng NLRC. And for the record also, Mr. Chair, siguro 2 beses po na nakaharap ko yung NLRC and bank. Una sa aking opisina sa Congress. Pangalawa, nung nagkaroon na yata tayo ng pagkakataon dito sa Manila Hotel, Madam, dito rin sa isyong ito.
ABS-CBN, kung talagang tinututo nila yung kanilang Deserve na hindi. pagtuturing ng kanilang mga empleyado ay kapamilya. Saan ka naman nakakita? Nakapamilya mo na nga, nanalo na nga sa korte. Pati ba naman yung pagkukwenta ng dapat mong ibalik sa kanila? Awarded na po ito eh. Kung ano-ano na po yung ginawa nilang mga pagdidelay, alam po ninyo yung iba ay na eh. Ang iba po ay nagkasakit. Hanggang ngayon po eh. Tumatawag pa rin sila sa akin, madam. So, National Labor Relations Commission. Minsan po may nagbiro sa kanila, Mr. Chair. Sir, saan niya, pwede ba nating isuggest kanya sa NLRC, palitan natin ang pangalan nila? Alam niyo kasi ano, no? Inis lang talaga ako yung Marcoleta eh. Inis lang talaga ako sa mukha niya eh. I hate this Senator Marco. Welcome to the club. Pare-paras tayo inis dito, no? So, produkto ng diktadurya. So, ito, okay. So, ano bang point ko dito, mga kababayan? So, ngayon, tinan ninyo, okay. Nawala tuloy ako. Nawala ako, Teka lang. Yun, nawala tuloy. Ano bang point ko dito, no? Okay. So, ako, naniniwala naman po talaga ako, no, na may consequences dapat yung mga pang-aabuso ng ABS-CBN. Naniniwala naman talaga ako doon. No, kung napasara sila, well, malamang noong mga panahon na yun, deserve nila yon. Pero hindi natin pwedeng isang tabi kasi dito na yung pagpapasarado po ng ABS-CBN, isa rin po itong malaking ebidensya ng diktadurya ni dating Pangulong Digong. Kaya ako, nahirapan ako magtimbang dito sa totoo lang eh. Medyo nahirapan ako, ano ba, deserve ba talaga ng ABS-CBN? Oo, deserve nila eh. Deserve nila mapasara eh. In my own opinion, deserve talaga nila eh. Pero kasi, si Duterte kasi gumawa eh. No? At si Duterte po, naging parte din po ng ano to eh. Ng pang-aabuso ni Duterte noong panahon niya. Kaya medyo nahirapan ako itimbang ito, no? Tama nga sa amin nga ng comment kanina. Parang deserve na hindi. Di ba? Yun. O, di ba? Hindi, iba yung SMNI. SMNI deserve talaga nila yun. Putang na nila. Gago pala yung mga yan. Iba yung SMNI. Kung talagang gago talaga yung mga yan. Propaganda po yan. Malupit yan, no? So, yun mga babayan. So, kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito sa bagong kinakaharap na naman po ngayon ng ABS-CBN. From the pinakamalaking network sa buong Pilipinas ngayon po ay lugi. Sabi nila. Baka naman siguro di kayo nag-adjust ng mga gastusin ninyo. O baka naman kasi alam nyo nang naghihirap na kayo, yung mga binabad ninyo sa mga artista ninyo, ganun pa rin. Di ba dapat po kasi kapag alam nyo ng medyo hindi na ganun tulad ng dati yung kanyang estado sa lipunan, dapat adjust din ng konti. Di ba?